Welcome sa panibagong episode ng Pilipino Kristiyano Podcast. Ito ay isang podcast na tumatalakay sa iba't ibang usapin at paksa tungkol sa Diyos, tao, at Biblia. At kasama niyo pa rin ako si Sam. At ako naman si Phil. At ngayon ay meron tayong panauhin para talakayin ang isang paksa na malapit sa ating mga puso at isang bagay na praktikal at kinakailangan nating talakayin, pag-usapan sa mga panahon na to. Oo, tama ka dyan, Sam. At alam mo, itong special nating panauhin ngayon ay malapit din sa atin. Naniniwala ako sa bawat naging estudyante niya ay nagiging malapit siya sa bawat isa dahil nga hindi lamang siya basta tagapagturo, kundi nakikita rin natin sa kanyang buhay yung tinuturo niya. So, huwag na natin patagalin. Sige, para i-introduce yung ating speaker. Sam, ikaw na ang mag-introduce sa kanya. Kasama ko si Pastor hindi lamang sa loob ng classroom. Hindi lamang ako nakapakinig sa kanyang mga lecture, pero nasubukan ko ding umupo kasama ng mga kongregasyon na kanyang tinuturuan. So, siya po ay pastor ng Elysian Christian Church sa May Kawayan, Bulacan. Let us welcome si Pastor Ariel Agustin. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat Pastor Sam at Pastor Phil sa pagkakataon na ako ay makasama nyo dito sa inyong podcast. Maraming salamat dahil isang pribileyo lagi na makapagbahagi din ng kaunti nating nalalaman, lalo na sa ating mga kapatid dito sa ating pong bansa na nangangailangan din ng mga karagdagang kaalaman at tungkol sa mga paksa sa Biblia, sa Diyos at sa tao, kagaya ng binanggit ninyo. Maraming salamat. Hindi ko lang alam bakit napupunta nun sa church namin si Sam. No? Balik po tayo sa ating topic. Ayan. So, salamat po Pastor Ariel. Ang pribilehiyo po ay sa amin na kayo ay makadaupang palad namin sa podcast na ito. Isa pong malaking karangalan na kayo po ay ma-host namin. Bilang pagsisimula, pambungad po sa ating talakayan kasi alam naman po natin bilang mga pastor na napakahalaga noong salita ng Diyos. Una, sa buhay natin at pangalawa, sa buhay ng mga taong tinuturuan natin. Kaya nga, maging ang Panginoong Hesukristo ay itinuro niya ang salita ng Diyos sa kanyang mga alagad na siya ding tinuro ng mga alagad sa mga naging alagad din ng Panginoong Hesukristo, yung mga sumunod na henerasyon. Pero maganda po na makita siguro natin dito na paano nga ba o ano yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi po Pastor, sa mga nakaraang episode po namin, tinalakay namin ano ba ang Biblia, bakit natin kinakailangan paniwalaan ang Biblia. Ang Biblia pala ay may otoridad. Kumbaga ito yung ating pinakamataas sa pamantayan, sa pananampalataya at pamumuhay. Pero paano po ito nagta-translate? Paano po ito nakikita sa normal na buhay ng isang tao? Well, ang banal na kasulatan ay alam natin, marahil natalakay nyo na ito'y salita ng Diyos. Sabi nyo nga, mayroong otoridad sa ating pong buhay. Napakahalaga nito kasi kailangan natin ng ng gabay sa ating pamumuhay araw-araw. Dahil nga maraming mga pangyayari sa ating buhay na kailangan natin ng karunungan at pagkaunawa na nagmumula sa Diyos. Kasi kung galing lang din sa tao, ay pwedeng magkamali din ang tao. Pero dahil nga ang paniniwala natin ng Biblia ay salita ng Diyos, ito ay walang pagkakamali sa kanyang mga tinuturo. Kaya ito ay ating mapapanghawakan na matuwid, matibay at tamang gabay sa ating pamumuhay. Pangalawa, kailangan natin ng pamantayan. Kasi kapag ang pamumuhay, maging sa ating lipunan, ay walang kinikilalang pamantayan, ang mangyayari niyan ay lahat ng iniisip ng bawat isa ay tama. Pwedeng isipin ni Pastor Phil, tama. Isipin ni Pastor Sam, tama. Iniisip ko, tama. Ang tanong, alin ang tama talaga? So, mahalagang may pamantayan. Kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita para ito ang magsisilbing panuntunan at pamantayan natin sa buhay para hindi naman pwedeng sabihin na tama lahat. Kasi magkakaiba naman, minsan magkakasalungat. So, kailangan merong isang pagbabasihan saan mo susukatin kung ano ang tama at ano ang mali. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, 'di ba, sa
Ikalawang Timoteo 3:16, ang pananaksulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit saan? Sa pagtuturo, no? Sa pagsansala, sa pagtutuwid sa maling gawain, at gayon din sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kung papansinin nyo doon sa talata na yon, nahati sa dalawa. Yung unang category ay may kinalaman sa ating ano ba yung dapat nating paniwalaan. Yung pagtuturo at saka pagsansala. Ano ba ang dapat nating paniwalaan? Yung pangalawa naman, pagtutuwid at pagsasanay sa tamang pamumuhay, may kinalaman sa ating pamumuhay o pagsasagawa nito. So both sa ating kaisipan at sa ating pamumuhay ay dapat ang Biblia yung ating pagsasaligan. Kasi kung hindi, pag naging, ang tawag sa English ay relative, ang katotohanan, mahirap. No? Kasi pwedeng sa isang tao, tama ito, sa isang tao, tama naman ito. So, ang magiging tanong, alin ang tama? So, kailangan natin yung Biblia araw-araw. At dapat din natin kilalanin na tayo bilang tao, dahil nga sa epekto ng kasalanan, alam natin na sa ating sariling isip ay pwede tayong magkamali. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mali, kundi ito'y tama. Kaya ito yung pupuntahan natin at kukonsultahin natin kung tayo man ay hindi sigurado sa ating mga iniisip o gagawin o ano man ang ating paniniwalaan. Kasi lalo na sa buhay natin sa mundo ngayon, maraming mga kinikilalang pamantayan ang mundo. Minsan sasabihin ng iba, kung ano ang nakapagbibigay sa kayo ng kasiyahan, yun ang gawin mo. Pero alam natin na hindi lahat na nakapagbibigay ng kasiyahan sa tao ay tama. So, kailangan merong panuntunan. Yung iba naman, ang panuntunan nila, kapag ito ay maganda ang naging bunga, ito ay tama, yun ang gawin mo. No? Pero hindi rin lahat ng tama ang resulta ay tama yung paraan. So, dapat natin titingnan. So, kaya nga, napakahalaga na yung Biblia ay siyang ating maging gabay sa ating mga iniisip, sa ating mga paniniwalaan, at ito rin ang maging panuntunan sa ating mga pagpapasya at mga gagawin sa buhay. Maraming salamat po, Pastor Ariel, sa napakalinaw na explanation kung paano ba nagkakaroon ng kalapatan ang salita ng Diyos sa ating pamuhay. Una, ito nga po ay gabay upang maituro sa atin ang kapamaraanan ng pamumuhay na nais ng Diyos sa bawat sa atin. At ikalawa, nabanggit nyo rin po na ito ay ang pamantayan, ang nag-iisang pamantayan na marapat nating pagbasihan kung alin ang tama at kung alin ang mali. Pastor Ariel, may nabanggit po kayo kanina na kung minsan yung tama o yung nakakapagpasaya sa akin o nakakapagpasaya sa isang tao ay hindi nangahulugan na yun ay tama talaga. O pwede po bang bigyan niyo po kami ng mas mariin pang explanation doon po sa aspeto na iyon? Isang karaniwan siguro, tingnan natin ba yung mga bisyo, di ba? Sa umpisa, nakapagbigay yun ng kasiyahan sa katawan. Pero alam nating mali. Ang sex, di ba? Nakapagbigay yun ng kasiyahan sa katawan, pero kapag ginawa yun ng mali, hindi ayon sa panuntunan ng Diyos, mali pa rin. Kahit na nakapagbibigay yun ng kasiyahan sa isang tao. No? So ano man yung iniisip natin minsan. Kaya nga, yan yung isa sa mga malaking problema ngayon sa mundo eh. Kasi ang mundo natin ngayon, masyadong nakapokus sa individual. Kumbaga, kung saan, parang yung kasabihan sa kung saan ka masaya, suportahan ka. Pero hindi eh. Pwedeng masaya ka doon, pero mali yun eh. Di ba? Pwedeng yung ginagawa ng isang tao, masaya siya doon, pero mali. Diba? So yun yung problema ngayon, maging sa mga panuntunan na nangyayari sa atin pong kapaligiran. Kaya yun yung makikita natin. Sa Biblia, mayroong halimbawa yan. Pag binasa natin yung aklat ng mga hukom, yun yung problema sa aklat ng mga hukom, sa Lumang Tipan. Ang description o ang paglalarawan ng buhay ng mga Israelita nung panahon na yon ay, nung panahon na yon ay walang hari at ang bawat isa ay ginagawa ang anumang tama ayon sa kanyang paningin. Kaya marami doon sa mga judges doon, puro mali. Kaya nga nakakalungkot minsan sa mga Sunday school, ginagawang hero yung mga judges. Pero ang pinapakita ng aklat ng hukom,
ay yung mga tao, yung mga tauhan doon, lahat sila ay merong pagkakamali kasi ginagawa nila yung sarili nilang kagustuhan na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung nandoon eh. Kaya pag inisa-isa mo yung mga hukom, no, sa karaniwan nating salitang Pilipino, lahat sila palpak. Mm-mm. Talagang biyaya na lang ng Panginoon na sila naging instrumento pa rin para iligtas yung Israel sa kamay ng mga dayuhan. Pero yung mga buhay nila ay lahat ay merong kamalian o kapintasan. Kasi nga, ang paglalarawan ng buhay nila noon, ang bawat isa ay ginagawa ang anumang kanilang maibigan na hindi tama. Yun yung ano doon. Ayun, talagang napakalinaw. Isa pa pong pahabol na tanong ko po, Pastor, ay kasi marami po akong napapakinig at talagang kahit sa Facebook, kahit sa mga public speakers na aking naririnig, lagi ko pong napapakinggan sa kanila na ang ganitong linya na basta wala akong naaapakang tao, Mm. okay ako. Ano pong masasabi niyo doon, Pastor? Oh. Hindi wala po siyang access sa Biblia or parang hindi po niya tinatanggap ang Biblia bilang pamantayan ng kanyang buhay. Ang kanyang sinasabi lang ay basta wala akong inaapakang tao. Ayun. Mm-hmm. Yeah. Totoo naman yun. Ano? Pwedeng yung isang tao ay walang inaapakang ibang tao. Pero ang tanong pa rin, hindi kasi ang pamantayan ng tama o mali ay yung wala kang natatapakang tao. Kasi pwede rin naman na meron kang natatapakang tao pero tama yung ginagawa mo. Mm. Halimbawa, pinangaral mo ang katotohanan. Tayong mga pastor, di ba, nararanasan yun. Pag nangaral kayo sa simbahan, may mga tinatamaan. Oo. Kaya minsan di na kayo iniimbita uli eh. Oo po, Pastor. Pero hindi dahil sa may natamaan ka at may natapakan ka, ay mali ka. Kundi sinabi mo lang yung katotohanan. Kaya lang, hindi umayon sa kanilang paniniwala at kaisipan. So, ganun din naman, kapag isang taong katwiran niya ay wala naman akong tinatapakang tao o ibang tao, hindi yung gumagarantya na tama yung pamumuhay at ginagawa mo. Kasi pwedeng wala kang tinatapakang tao. Halimbawa ako, naging sugalero ako. Hindi ko tinatapakan kayo. Hindi ko tinatapakan yung mga kapitbahay ko. Pero yung ginagawa ko, hindi tama. Kasi nilulustay ko yung pera na pinaghirapan ko sa hindi tamang paraan at ginagamit ko sa hindi tamang paraan. Wala akong natatapakang ibang tao noon. Pera ko yon. Kinita ko yon. Pero hindi ko masasabi na dahil wala akong tinatapakang tao, tama yung ginagawa ko. Diba? Kaya nga, yung Biblia, siya ngayon yung magsisilbing pamantayan. Kasi hindi ang pamantayan ay yung gano'n na yung sasabihin ng ibang tao o yung natapakang ibang tao, kundi ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa klase ng pamumuhay ko, sa mga ginagawa ko, at sa mga iniisip ko. Doon ko dapat tingnan. Ang mahirap nga lang, yung sa sinabi ni Phil, kung yung tao na yun ay hindi niya kinikilala yung Biblia. Yun, ang magiging pamantayan talaga niya, yung sarili niya. Kaya niya nasasabi yun. Kaya mahalagang makita din na maipaliwanag natin ano ba yung Biblia at bakit ba ito ang nararapat na maging panuntunan, kagaya ng binanggit ko kanina. Parang ang nagiging sistema po pala, Pastor, kapag ganon ay wala kang naaapakang tao, pero inaapakan mo ang Diyos. Pwede. Oo. Kasi, doon sa sitwasyon na yan, wala naman siyang alam sa Biblia. Pero sabi nga, ignorance is not an excuse, di ba? Hindi natin pwedeng ikatwiran sa Diyos balang araw ng Lord. Hindi ko naman alam pala na meron kang ganong utos. No? Hindi ko naman alam pala na mali yun. No? Hindi, kasi kaya nga ibinigay na sa atin ng Diyos yung Biblia upang magkaroon tayo ng ideya, kaisipan, ng ano ba ang tama at ano ba ang mali. Pero tingin ko po, Pastor, ang mas challenging kasi sa kultura natin dito sa Pilipinas, masyadong pamilyar ang mga Pilipino sa Biblia, mga istorya sa Biblia, pero hindi naman po nauunawaan ng tama yung konteksto, yung totoong sinasabi ng bawat talata. Kaya nagkakamali din ng aplikasyon. So, siguro po maganda ma-address din po yun, Pastor. Oo. Kaya nga napakahalaga na nag-aaral tayo sa seminaryo, nag-aaral tayo ng hermeneutics o yung mga prinsipyo
sa pagpapaliwanag o pag-unawa ng Biblia. Kasi nga, kung hindi maunawaan ng ganon, hindi gagamitan ng ganon, ay pwedeng magkamali yung ating paliwanag. No? Halimbawa, kanina, nung tinitingnan ko yung pinadala nyo ng point sa akin, di ba? Sabi niyo, paano yung Biblia ay magiging mahalaga pa rin samantalang libong taon ang nakakaraan na ito'y nasulat, di ba? So, meron ng pagitan sa atin at sa panahon ng Biblia, pagitan sa panahon, pagitan sa kultura, pagitan sa mga paraan ng pamumuhay. Kaya, kailangan mong intindihin muna ano ba ang ibig sabihin nun sa panahon nila noon at ano yung prinsipyong nakapaloob noon na mailalapat sa panahon natin ngayon. Dapat ganun eh. Hindi yung literal at antimano ay ilalapat mo sa buhay natin ngayon yung sinasabi ng Biblia. Halimbawa, pag nagbabasa tayo, no, may mga Kristiyano na hindi natin ine-aim na maka-offend. Ano? Merong ibang mga Kristiyano na naniniwala dahil pinagawa ng Diyos kay Joshua at sa mga Israelita doon sa labanan sa Jericho na ikutan nila yung siyudad ng Jericho para sila'y manalo sa labanan. Now, dapat nating isipin, una, pag inuunawa natin yon, una, tanong natin sa ating sarili, iniuutos ba ng Diyos yon sa lahat ng panahon na ganun ang gawin? Okay? Kaya ngayon, may mga Kristiyano na pag may bibiling lote, mag-Jericho walk, di ba? Para mabili natin, ikutan natin yan. Parang yung ginawa nila Josue. Now, hindi iniutos ng Diyos na gano'n ang gawin natin sa lahat ng panahon. Iniutos yun ng Diyos sa panahon nila Josue na gano'n ang kanilang gawin. Hindi para sa lahat ng panahon. Ang kukunin natin doon, ano yung prinsipyo na nakapaloob, bakit sila nagtagumpay sa labanan? Hindi yung pag-ikot mismo, kundi yung kanilang pagsunod at pagtitiwala sa pinagawa sa kanila ng Diyos. Kahit na tila hindi, o sa English, kahit tila absurd yung pinag-uutos sa kanila. Di ba? Ang prinsipyo doon ay yung kanilang pagsunod at pagtitiwala. So, yun ngayon ang i-apply mo sa buhay natin ngayon. Hindi yung practice na kailangan natin ikutan niya para mabili natin yung lote na yan, ano? Ibibigay yan sa atin ng Panginoon. Hindi ganun yung prinsipyo. Yun yung mga example ng mga mali. Minsan nga ginagamit sa klase sa hermeneutics. Sabi ko, basahin niyo yung Roma 16:16. Anong sabi doon? Magbatian kayo ng banal na halik. At ibabatiin ng mga iglesia ni Kristo. Ang tanong ko sa mga estudyante ng hermeneutics lagi ay, ilan sa inyo na sa simbahan nyo, pinagagawa nyo yan? Nasasabihin nyo sa kongregasyon, mga kapatid, magbatian tayo ng banal na halik. Naku, tuwan-tuwa yung mga lalaki niyan, ano? Hindi natin pinagagawa yon kasi kultura nila yon. No? Ang titingnan mo doon, ano yung prinsipyong nakapaloob doon sa practice? Ang nakapaloob doon ay yung pagbabatian at pagkakaroon ng magandang ugnayan sa isa't isa, kaya nagbabatian. So sa atin ngayon, kung ilalapat mo yon, hindi ang ilalapat mo ay yung practice kasi may kultura yon. No? Sa kanila, kahit lalaki sa lalaki, nagbebeso-beso. Batian yun sa Middle East, kultura nila yan. Kahit sa panahon pa natin ngayon, napapanood nyo sa TV, sila Yasser Arafat, yung mga Arab leaders, kung magbatian sila, they hug, yung beso-beso. Ngayon, pag nag-speak ako sa church nila Phil, at nagbeso-beso kami, magtataka yung mga miyembro dyan. No? Sino sa kanila? Ang tanong dyan, di ba? Kasi hindi natin kultura yon eh. Ang kukunin natin, yung prinsipyo, doon sa tinuturo, at ilalapat natin sa kaparaanan naman na paano natin gagawin. Kaya ang ginagawa natin, shake hands. Kasi yun yung expression natin eh. Kaya nga, dapat nating unawain na mayroong pagitan sa kasaysayan, kultura at panahon ang Biblia sa atin. Kaya dapat nating lagyan ng tulay yon. Dapat nating unawain muna ano yung ibig sabihin noon, nung panahon na yon, tsaka mo titingnan ano yung prinsipyong nakapaloob na ilalapat mo naman sa panahon ngayon. Doon minsan nagkakaroon ng problema sa pag-a-apply o pagsasabuhay nung mga talata sa Biblia. Diba?
Parang yun, no? Isa pang halimbawa, di ba, yung sabi ng Panginoon, ang sino man nagnanais sumunod sa akin, ay itanggin niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. No, sa karanasan ko bilang pastor, pag tinatanong ko sa mga binabible study ko, anong ibig sabihin nung pasanin mo ang iyong krus? May sumasagot yung iba, naku, pastor, ako yung krus ko, yung asawa ko, kasi lasinggero. Ako naman po, naku, yung isang anak ko, problema ko yun, matigas ang ulo, yun ang krus ko. Sabi ko, hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Dapat nating unawain, ano bang ibig sabihin ng pagpasa ng krus noong panahon na yon? Kasi ngayon, ang ginawa nila, inilapat nila yung kaisipang meron tayo doon sa tinatawag ng pasang krus. Pagpasang krus sa ating kultura ngayon, ang ibig sabihin ng problema, sakit ng ulo, mga ganon. Pero kung ibabalik mo doon sa kultura ng Biblia, ang isang taong may pasang krus nung panahon na yon ay isang taong nahatulan ng kamatayan at pasan yung krus patungo sa kanyang kamatayan. At tinutuya siya habang daan. So, ang ibig sabihin lang doon ng Panginoon, handa kang pasanin ng iyong krus. Ibig sabihin, handa ka ba na sa araw-araw ay ikaw ay alipustahin dahil sa akin? At handa ka ba na harapin maging kamatayan para sa akin? Yun ang ibig sabihin nun eh. Pero naiiba dahil nga iba yung kultura natin sa kultura nila noon. Kaya nga, nangangailangan ng masusing pag-aaral din, no? Yung ating ng Biblia para maituro din natin at maipangaral ng tama sa kasalukuyan para tamang aplikasyon. Ganun yan. Ayun. Opo. So, Pastor, nabanggit niyo po kanina, napag-usapan po natin na talagang napaka-importante na mayroon tayong interest sa pag-aaral ng Biblia. At sa mga nakaraang podcast din po namin, medyo nabigyang diin din po namin na importante na ang sa bawat tahanan ay may Bibliang binabasa at pinag-aaralan. Pero, kabuntot po pala nun, ng pag-aaral ng Biblia ay isang responsibilidad din na ito ay maunawaan ng tama at maipahayag ng tama. So, paano po natin mababalanse yung dalawang bagay na kailangan ko itong basahin? Pero hindi lamang ito kailangan basahin, kundi kailangan ko itong maunawaan sa paraan na nais ng Diyos na ito ay aking maunawaan. Ano po ang magiging solusyon natin doon? Well, una sa lahat, malaki ang responsibilidad nating mga pastor. Kasi tayo yung sinusundan ng mga miyembro. So, ibig sabihin, kung tama yung ating pagpapaliwanag sa ating pagtuturo at pangangaral, pwedeng masimulan silang magkaroon ng kaisipan kung paano tamang uunawain ang Biblia. Pangalawa, dapat natin silang turuan kung paano tamang unawain ang Biblia. Nakakalungkot kasi maraming mga Kristiyano sa Bible school lang natututunan yung hermeneutics. Na dapat itinuturo ng mga pastor sa mga simbahan paano ang tamang pag-unawa sa Biblia. Hindi sa pagmamalaki, no? Don't get me wrong. Si Sam, nakapunta na sa church namin. Sabi nga, dati, madalas ka ba, Sam? Pero lang. Hindi sa pagmamalaki. Marami doon, yung mga bago maging Bible study leader, yung mga miyembro namin doon, nagsiseminar sila ng hermeneutics. Kaya doon sa church namin, pag merong nangaral, yung ibang mga miyembro, hindi man lahat, hindi ko sinasabing lahat. Pero marami doon, pwede lang masabi kung yung pinapangaral mo out of context o hindi. Kasi nasanay sila, naturuan sila eh. May klase ako sa kanila noon na talagang tinatalakay namin yung hermeneutics. Ganito ang tamang paraan ng pagkaunawa nito. Diba? So, makita nilang ganon. No? Minsan nga, isang ginamit ko example, di ba, yung Jeremiah 29:11. Familiar sa kanila. No? For I know the plans I have for you, declares the Lord. So, tinanong ko sila, sino yung you dyan? Sabi nila, kami pastor. Teka, buhay na ba kayo nung isinulat yan ni Jeremias? So, siyempre, sasabihin na, hindi. So, hindi kayo yung you dyan. Merong pinagbigyan original yung mensahe niyan. Kaya lang, ang kukunin natin doon, ano ba yung pinaka-prinsipyo at aral na nakapaloob doon, yun ang i-apply natin sa ating sarili. Pero yung sabihin mo na ikaw yung you dyan, hindi ikaw yun.
So alam na nila yung ganon. Mm-mm. So isipin na nila, sinusuri nila sino yung pinagsasabihan noon, no? Sino yung ina-address ng Panginoon sa sitwasyong yon. Tapos yung mga kultura, yung pinakamahalaga dyan din, yung kultura no? Mm-mm. Kasi malaki ang kaibahan ng kultura ng Biblia sa kultura natin. So, malaking role natin kasi tayo yung magiging modelo. Pangalawa, tayo yung may kakayahan na maturuan sila paano tamang uunawain yung Biblia. At of course, pangatlo, sanayin sila na talagang palagi ang magbasa ng Biblia. Kasi doon sila mas nagiging pamilyar sa laman nito. Pag naging pamilyar sila sa laman ng Biblia, mas madali na yung pagtuturo mo ng hermeneutics o ng ano pa man na prinsipyo kasi pamilyar na sila eh. No? So, mahalaga yon. At naniniwala naman tayo na maraming bahagi yung Biblia na pag binasa nila ay kaagad makakakita rin sila ng mga aral na para sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. Maganda pong So, hamon kailangan po. nating tingnan na gano'n, turuan sila. Magandang hamon po sa mga miyembro ng mga simbahan na makita at maintindihan na ang pag-aaral ng Biblia at mas malalim na pag-aaral ng Biblia, kasama na nga po doon yung hermeneutics, yung pagpapaliwanag, tamang pag-unawa at pagpapaliwanag ng mga teksto sa Biblia, ay hindi lamang para sa mga pastor, hindi lamang para sa mga nag-aaral sa seminaryo o sa Bible School. At maganda nga pong ehemplo ang inyong simbahan na kung saan maging yung mga miyembro ay pamilyar. Parang nakakatakot na tumayo doon sa pulpito ng Elysian Christian Church nang hindi ka naghanda. Ano, Phil? Hindi naman. Alam agad, mali yung sinasabi ng ating invited speaker. Baka mabato tayo ng kamatis, ano? Pag hindi tayo prepared, ano? Yeah. Hindi na, ano lang yan, usually yung mga Bible study leader, kasi lalo na, like yung ina-emphasize sa kanila na malaki yung tungkulin ninyo, responsibilidad ninyo, kasi sila na yung nagtuturo ng Biblia eh. Bible study leader na eh. Kaya dapat alam nila yon kasi sila yung magpapasa noon sa iba. Opo, tama po. Alam niyo po, Pastor, meron po akong ina-admire nung ako po ay bata pa. Grabing sipag po ng manggagawa na ito sa simbahan. At talagang makikitaan natin na maganda ang paraan ng kanyang pamumuhay. At siya ay isa pong Bible study leader. Ayan. So, madalas nga po ako nakakasama doon sa kanyang paghayo-hayo. Nung ako po ay bata, rin niyo po, bata pa po, sumasama na sa paghayo. Pero ang habol lang pala yung merienda pagkatapos. Ayun. So, ang madalas ko pong napapansin sa kanya ay di magbubukas po ng Biblia at ang lagi pong pauna niyang tanong ay actually hindi po pauna kundi hanggang sa matapos. So, ganito. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng talatang ito? Ano pong masasabi niyo doon, Pastor? Oo. Para sa akin ay una, merong positibo yon kasi mag-iisip yung ating magturuan. Ang isa namang negatibo nun ay baka lahat naman ng sagot ay tanggapin mong tama. Ano ba, ako yung Bible study leader, di ba? Meron pa naman, pag nagseseminar ng how to lead Bible study, sasabihin, huwag mong sasabihing mali yung sagot ng di ba? So, ang problema niyan, lahat ngayon, nung sagot nila, pag sinabi, maganda yan, tama yan. Ikaw kapatid, anong sinasabi sa'yo? Tama din yan. Ang problema doon, alin doon ang tama? Di ba? Hindi pwedeng lahat ay tama kung meron, lalo na kung merong salungatan ng kaisipan. Kaya nga, doon minsan hindi ako conforme doon sa ganong estilo. Pwede kong itanong yung tanong na yon sa huli na, matapos ng mahimay yung talata, tatanong ko yon sa parte ng aplikasyon. Ang gagawin ko doon, matapos na ipaliwanag yung talata, pwede kong tanongin sa kanila, sa pagkakaunawa nyo ng ating tinalakay, ano ang sinasabi ng Panginoon sa inyo sa pamagitan nitong talata? Parang ngayon, ating pagtalakay. Parang ganito po pala dating, Pastor, ngayon na naunawaan na ninyo ang ibig sabihin ng talata. Ano ang mensahe nito para sa iyo?
Oo. Parang ganun po. Diba? Maganda po yun at napulot na naman po akong style. Ayun. Kasi kaya nga tayo, di ba, hindi natin pinagmamalaki yung ano, no? Hindi natin pinagmamalaki yung pinag-aralan natin. Pero, yun nga yung dahilan bakit tayo nag-aral sa Bible School. Di ba? Para malaman natin yung tamang paliwanag ng mga talata. Para pag nagturo tayo, yun yung ibabahagi natin. Pero kung tatanungin natin sila, ano ang pagkakaunawa mo dito, anong pagkakaunawa mo dito, tatanungin mo silang lahat, at i-affirm mo lahat ng sagot nila, para saan pat nag-aral ka at alam mo yung tama, na hindi mo naman itutuwid yung kanilang pagkaunawa. So, ang mangyayari noon, magpapatuloy sila doon sa maling pagkaunawa. Kung sino man doon sa mga tinanong mo ang mali. Mabuti sana kung tamang lahat. Yung mga ganun eh. Ayan, mainam po yung ating talakayan ngayong gabi na ito at marami akong napulot, marami akong natutunan at nawa maging ating mga tagapakinig ay nakita yung larawan ng kung paano ba dapat natin tingnan ang salita ng Diyos at kung paano siya lumalapat sa ating mga buhay. At bilang pagkatapos po sa ating discussion, siguro hingin ko po si Pastor Ariel ng isang hamon na pwede po nating ibigay sa mga tagapakinig natin na even after na mapakinggan nila ito ay mananatili sa kanila. Well, una, dahil ang paksa nga natin yung paano ang Biblia ay magiging makabuluhan sa atin. Una nga, dapat nating tingnan na yung Biblia ay binigay sa atin ng Panginoon para maging gabay at panuntunan natin sa buhay. Binigay ng Panginoon sa atin yung Biblia para higit pa natin siyang makilala. Ang Biblia ay kasaysayan niya, hindi kasaysayan ng mga tao. Minsan, mas kilala natin ng mga tao, pero dapat natin pong tandaan na yung mga kasaysayan sa Biblia, kagaya nila Abraham, David, Noe, sino pa man, sila po ay mga instrumentong ginamit lamang ng Panginoon para ipakita niya kung paano siya, o kung anong klase siyang Diyos, at kung paano siya ay nakikitungo sa tao, sa kasalanan, at sa iba pa. So dapat, pag binabasa natin yung Biblia, nakikilala natin ang Diyos ng mas malalim. At mas napapahalagahan natin siya. So, napakahalaga din ng Biblia dahil ito nga yung nagbibigay sa atin ng landas na dapat nating lakaran. Kaya kinakailangan na sa araw-araw ay meron tayong panahon para magbasa ng salita ng Diyos. Diba? Isang magandang paalala ng Panginoon kay Josue, sa Josue 1:8 na pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. No, ibig sabihin, hindi mo lang siya babasahin. Pag sinabing pagbulay-bulayan, ibig sabihin na iniisip mo kung anong kahulugan nito at tinitingnan mo kung ano ang kahalagahan at kinalaman nito sa iyong buhay, sa iyong mga karanasan, sa iyong pamilya, sa iyong mga ginagawa. Doon natin titingnan ang lahat ng ating mga nararanasan. So, napakahalaga na tingnan natin yan. At gayon din, ang Biblia ay babasahin natin ng mayroon ding pagnanais na maunawaan pa ito ng mas malalim. Ibig sabihin ng mas malalim, ano ba yung talagang sinasabi nito? Hindi lang yung mabasa at tapos na. Kundi study, yung talagang pag-aaral. Iba kasi yung Bible reading lang, binasa mo lang. Iba yung naglalaan ka ng panahon na talagang hinihimay mo yung talata, inuunawa mo yung nakapaloob dito, at saka mo kukunin ano yung prinsipyong itinuturo nito sa buhay ko. No? At sa pagtatapos ng ating pag-aaral ng Biblia palagi, sa araw-araw man yan, whether Bible study yan o devotion yan, wag nating kalilimutan itanong sa ating sarili yung tanong na, paano ko ito isa sa buhay ngayon? Ngayon. Wag lang yung very general na, dapat magbahagi ako ng ebanghelyo. Malamang yon, lilipas ang isang taon, hindi mo nagagawa. Mas maganda yung pag nabasa mo at yun yung sinabi sa iyo, iisipin mo na yung maghapon mo. Sino ba yung mga hindi mananampalataya na makakatagpo ko ngayon? Mamaya,
mamimit ko yung kaibigan ko, i-apply ko sa kanya itong natutunan ko. Babahaginan ko siya ng Ebanghelyo. That is more specific. Paano ko ito gagawin ngayon? And then, you project your day. How will you apply it to your day? Diba? Napakahalaga nun. Kaya minsan, nakakalipas yung mga talata ng Biblia, hindi natin na-apply kasi napaka-general ng application at wala talaga tayong aim na gawin. Pero kung meron talaga tayong tinutumbok, gusto nating magawa talaga yon, may apply mo. Tandaan natin, yung Biblia ay binigay sa atin, hindi lamang para unawain, kundi para isabuhay. Hindi lamang para maintindihan, kundi magdulot ng transformasyon sa ating mga buhay. Yun lamang siguro ang aking masasabi. Amen po doon. Amen po doon. Ano po. Pastor, maraming salamat po at ang dalangin po namin at ako personally ay hindi po ito ang una at huli na kayo po ay makakasama namin sa makabuluhang talakayan tungkol sa Diyos, tao at Biblia. Okay, maraming salamat din sa inyo. At Pastor, nabanggit niyo po kanina na mayroong mga training, mga pagsasanay sa pagpapaliwanag ng Biblia sa mga seminary. Siguro maganda rin pong ma-invite natin yung mga tagapakinig natin. Baka mayroon pong inihipo ng Diyos ang puso na mag-pursue ng pag-aaral ng theology. Baka po pwede nating i-promote. Yeah, no, maraming salamat so, sa mga tagapakinig po ng podcast na ito ni Pastor Sam at ni Pastor Phil. At lalo na po kung kayo ay mga kabataan, kahit na hindi na ganong kabataan, pero nakita nyo na nais kayong gamitin ng Panginoon sa larangan ng paglilingkod sa Kanya o ministeryo, at kailangan nyo ng pagsasanay at pag-aaral, consider nyo ang Phoebus College of Bible dito sa Karuhatan, Valenzuela. Lalo na ngayon po, pwede po kayong mag-apply online. Naka-online po ngayon ang ating mga aralin dahil nga po sa bagong modalidad, dahil hindi pwedeng face-to-face. Si Pastor Sam po at si Pastor Phil ay naranasan lang mag-dormitoryo. Ngayon po, sarado ang dormitoryo at ang pag-aaral po ay nasa mga tahanan. So, pwede po kayong mag-apply online. Meron po tayo sa phoebus.edu.com para mag-search kayo sa website. At pwede rin kayo mag-message sa akin sa Messenger, Ariel E. Agustin, kung gusto nyo magtanong. At pwede kayong mag-enroll sa Phoebus. Mapapag-aralan nyo yung mga binanggit namin kaninang hermeneutics at kung ano-ano pa. Para makatulong po kayo sa inyong mga iglesia na masanay din ang ating mga miyembro sa tamang pag-unawa at pagtanaw at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ayan, enroll na po kayo. Habang ongoing pa yung enrollment. Oo, ako ay may pagkakataon lamang at ganito ang style ng pag-aaral. Talagang igagrab ko kasi halos hawak mo na oras mo. Wala nang our work sa dorm. Wala. Sarado ang dorm Walang monitor. Ay, ituloy mo yung MA mo, Phil, at least online, no? Opo, bala ko rin kung mag-apply. Oo. In-encourage ko nga magtuturo this semester sila. Pastor Jerome will be teaching. Si Pastor Nathan Hutchison. May mga taga-abroad na yung isa taga-Westminster pa. Professor ni Dr. Karak pa yata yung before. Willing sila magturo kasi nalaman nilang online. So, yan. Yung mga magandang opportunity ngayon na nabuksan sa Phoebus. Wow. Enroll na tayo, Phil. Sam, parang ito na yata yun Tuloy natin yung MA natin. Oo. Kaya lang si Phil, kakasal na tayo. Malapit na. Ayun lang. Oo nga po abangan po natin. Sabay-sabay po nating abangan ang mga susunod na kabanata. Kabanata niyan. Napanood ko yata sa FB yun, yung proposal. Salamat po sa mga nakigalak at mga nakinerbiyos sa... Salamat muli. Salamat sa inyong dalawa. Thank you. Maraming salamat po, Pastor Ariel, sa inyong panahon at sa pribilehiyo na makasama kayo. Muli, ako si Sam. At ako naman si Phil. At ito ang Pilipino Kristiyano Podcast. Ito ay isang podcast na tumatalakay sa iba't ibang usapin at paksa tungkol sa Diyos, tao at Biblia. Maraming salamat sa pagtutok at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen.